From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Pakinggan natin si Pablo, nangungusap na pinahayagan ng ating Panginoon. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness and doing about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of Christ. Tingnan ninyo mga kapatid ang sinasabi rito. Sila raw ay ignorante sa mga katuwiran ng Diyos at sila ay nagpapatayo ng kanilang sariling katuwiran. Hindi sila nagpailalim sa katuwiran ng Diyos, ngunit nagtayo ng sarili nilang katuwiran. Nabutan ito ng Panginoon at sa panahon ni Pablo, ganon din ang kanyang nakita. Ako ganito rin ang aking nakikita hanggang sa mga huling araw na ito. Hallelujah. Pagka nakamemorize na ng 4 na bersikulo ang isang tao, nagtatayo na ng sariling relihiyon. At sinabing ito ang sinabi ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 19. Ito ang iglesia. Ito ang itinayo ni Jesus Christ na iglesia. Alam po ba ninyo, ang iglesia ay hindi organisasyon? Tingnan ninyo kung anong iglesia. Pakinggan natin. Sinabi ng Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church. Lahat ay magsabing, He is the head of the body. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Ang iglesia ay katawan. Paano kang magiging katawan na nakadugtong sa ulo na walang iba kundi si Jesus Christ? Kung ikaw ay may bagong espiritu, at yan ay ang espiritu ng pagsusunod na iyong tinanggap
dahil ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan at sinabing mula ngayon, hindi na ang kalooban ko ang matutupad, kundi ang iyo ng kalooban o Diyos. Ngayon, kung memorize ng isang tao ang buong kasulatan at hindi naman siya nagsisi ng kanyang kasalanan at hindi niya sinusunod ang mga banal na kasulatan, ano ang mangyayari sa kanya? Sinabi ng Mateo 7:24, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, sino man ang nakikinig ng mga sinabi ko, dahil sa pakikinig, ang dami ng mga tao nakamemorize ng banal na kasulatan. You want to memorize the Bible? You want to memorize the Bible? Read it about 100 times. Without trying, mamememorize mo ang Biblia. Read it 100 times from Genesis to Revelation. O kaya kung mas masipag ka, read it about 500 times. Kahit saan dyan, sabihin mo, nandyan. Alam mo kung saan dyan. Halos memoryado mo na. Sa Amerika nga, may 5 taong nakamemorize ng Bible. Pero nyo, memorize ng Bible, they are the walking Bible. Dito sa Pilipinas, wala pa akong nakitang walking Bible. Ako, malapit na ako naging walking Bible. Now, I am the living Bible. Sa judgment, hindi ka tatanungin kung na-memorize mo ang buong Biblia. Ang itatanong sa iyo, nasunod mo ba ang napakinggan at nabasa mo? Ayan ang katanungan. Kaya sinabi ng Panginoon sa Mateo 7:24, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, or have memorized the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. How can you do them if you have not obeyed them? And how can you obey them if you don't have an obedient spirit? And how could you have an obedient spirit unless you have repented? And how can you repent unless you have surrendered your old spirit? Hindi po maaari yun. So, ano man ang relihiyon mo, ano man ang galing mo, ano man ang talino mo, ano man ang photographic memory mo, tulad ko, sabi ng iba, magaling daw ako masyado. Halos memorize ko raw ang Biblia. Hindi ako ron doon na nag-glorify. Wala doon sa tinatawag na ako'y magaling. Napakarami ng pumupuri sa inyong pastor. Napakagaling ko raw talaga sa Bible. Halos memorize ko daw yung Bible. Pero hindi ako ron nasasaya. Hindi doon ang aking kagalakan nagmumula. Nagmumula ang kagalakan ko pagka naaalala ko na ang lahat ng aking na-memorize ay nasusunod ko. At ako'y nagkaroon ng isang bagong espiritu ng dahilan dyan, nasusunod ko ang mga bagay na yan. Sapagkat doon tayo hahatulan ng buhay na Diyos. Nakikinig at sumusunod sa mga sinabi ko. Matutulad siya sa isang taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Alalahanin ninyo, sinabi niya kay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato. Ito sinabi ng Panginoon muli, ang taong nakikinig ng aking salita at sinusunod ito, mahihahalin tulad siya sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay o pananampalataya sa ibabaw ng bato. Tatayo ko ang aking iglesia, ang aking katawan. Yung katawan niya, yung may bagong espiritu, doon niya tatayo sa pagsusunod na yon. Pero ito, tinan ninyo, dumating ang ulan,
ang baha, ang mga hangin, humampas sa bahay na yon, hindi nabuwal dahil ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato. Pakinggan ninyo 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not. Ayan. Or memorize them, hears them, or memorize them, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Isa siyang mangmang, nakikinig, sa kanyang palaging pakikinig at sa kanyang palaging pagbabasa. Sabi ng isang tao sa akin, Pastor, alam mo ba kung ilan na ang nasirang Bible sa kamay ko? Pang-anim na ito. Halos memorize na rin yung Biblia dahil biro ninyo, 6 nang nasira sa kamay niya. Kaya't nakukot na niya halos ang Bible. Siguro hindi lang 100 times niya binasa, baka 500 times pa nga. Pero wala ron mga kapatid eh. Pagka-judgment, humarap ka, sasabihin ng Panginoon, ang bawat isang nakikinig sa mga sinabi ko at hindi ginagawa, isa siyang taong mangmang, sapagkat darating ang panahon sa judgment na hindi tatanggapin ang kanyang pananampalataya at paglilingkod. Mabubuwal siya when judgment time comes. Hallelujah! Kaya yung mahalaga talaga pala yung pagsusunod. Ngunit, pagka ikaw ay sumusunod, gusto mong sumunod, pero yung espiritu mo ay luma pa, makasalanan pa, espiritu pa ng pagsuway, ikaw gusto mong sumunod, yung espiritu mong naroon pagsuway, mag-aaway kayo palagi araw-araw. Kaya't may mga mananampalatayang napakasaya nila nung bago pa, sapagkat talagang gusto silang sumunod. Pero nang dahil ang espiritu nila, hindi pa nagbago dahil hindi pa nila surrender, wala pa silang pagsisisi. Palagi sila nag-aaway nung espiritu niya at ang kanyang pagnanasang makapaglingkod sa Diyos. Palagi yan. Hanggang ang espiritong yun mananalo. Kasi iyon ang power sa loob mo eh. Yun ang mas makapangyarihan kaysa iyo. Kaya at isang araw, makikita mo na, humihina na siya. At di magtatagal, backslider na. Wala na sa kanyang paglilingkod. Maari siyang maging pilosopo, pero wala na siyang sigasig sa paglilingkod na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't importante na magbago ang ating espiritu. Ipanganak tayong muli sa espiritu. Ngunit hindi tayo may papanganak na muli kung yung lumang espiritu ay hindi mamamatay. Ang mahirap dyan, ang laman madaling patayin eh. Kumuha ka lang ng 45, barilin mo yan, patay na yan. Okay, magpakamatay yan. Ganunin na ang leeg niyan, patay na, di ba? Yung laman, madaling patayin yun. Pero ang espiritu, mahirap patayin. Dahil hindi mo nakikita. Gusto ba ninyo? Ako, marunong akong pumatay ng espiritu. Yung espiritu niyong luma, maaari natin patayin yan. Isuko pa natin. I-murder natin, isuko natin sa harap ng ating Panginoon. Dahil yan ang espiritong rebelde na kalaban ng Diyos sa tao. Na minanan niya sa kanyang unang magulang. At dyan nagtatago si Satanas sapagkat yan ang koneksyon ni Satanas sa tao. Ngunit dumating ang panahon na ang karya ng Diyos ay may hahayag at sasabihin niya sa lahat ng espiritong yan, sumuko na kayo upang kayo ay mabuhay. Surrender and live. Rebel and die. Pagka nagrebelde ka, impyerno ang labas mo. Pagka sinuko mo, mabubuhay ka. Paano? Pagsisisi. Pagsisisi. Kaya sinabi ni Jesus Christ, except you repent, you shall all likewise perish. Importante pala talaga yung pagsisisi, mga kapatid. Amen? At ang pagsisisi ay pagsuko ng iyong
makalumang espiritu. Sasabihin mo sa iyong amang pinagsukuan yan, mula ngayon, hindi na ang kalooban ko ng espiritong ito ang matutupad. Kasi si Satanas, nangyayari ang kalooban niya nang dahil sa espiritong minana mo sa kanya. Ngayon, sinusuko mo na ang espiritong yon. Hindi na ang kalooban ng espiritong ito ang matutupad, Panginoon. Isinusuko ko na siya sa iyo. Hallelujah! Tapos na ang kaharian ni Satanas sa aking buhay. Ang iyon ang kalooban ng aking susundin. Ang John 1:12, madaling matutupad sa buhay mo. At sasabihin ng Panginoon, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan niya sila ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Kasi anak tayo ng Diablo noon nang dahil sa espiritong yun. Gusto man ninyo at hindi, itong sasabihin ko sa inyo, anak tayo ng demonyo noon. Nung hindi pa kayo nakapagsisi, anak kayo ng demonyo. Kung meron pang hindi nagsisi rito, anak pa rin kayo ng demonyo. Kahit na pogi at maganda kayo. Hindi yung mukha ninyong tinitingnan, physical yun. Yung espiritu natin ang tinitingnan. Kung hindi ka bibigyan kapangyarihan, hindi ka magiging anak ng Diyos. Ngayon, pagka na-surrender mo na yon, di wala na ron ang loyalty mo sa espiritu yun. Bibigyan ka na ngayon ng kapangyarihang maging anak ng Diyos at ang bagong espiritu ipapasok sa iyo. Espiritu ng pagsusunod. Magtataka ka na ngayon, mga kapatid, ang sarap sundin ng mga salita ng Diyos. Kahit napakahirap noon, pakinggan at sundin yan. Ngayon, nasusunod mo na ng dahil sa bagong espiritu nasa sa loob mo. Gusto mo mang suwayin ng Panginoon pagka yung espiritu niya nandiyan, hindi mo nasusubay siya. Sapagkat ang espiritu niya na magtuturo sa iyo sa lahat ng katotohanan. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Praise the Lord! So naunawaan na natin ang mga bagay na ito. Bago mo siya matawag na Ama, kailangang ipinanganak muna niya ang espiritu niya sa iyo. Or else, wala kang karapatang magtaas ng kamay at sabihin, Ama, hindi kanya pakikinggan. Kaya tetong sinabi niya sa mga maraming taong ganyan. Sinabi niya, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, sa araw ng paghatol. Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagpropesiya sa iyong pangalan? Yeah, nagpupuri, ginagamit pa yung bunga ng Espiritu sa kanyang pangalan. Hindi ba kami nagpalabas ng demonyo sa inyong pangalan? At nakagawa ng maraming mga magagandang bagay sa inyong pangalan? Mga kababalaghan sa inyong pangalan? Sasabihin ko sa kanila sa araw na yon, hindi ko kayo kilala. Humayo kayo, mga tagagawa ng katampalasanan. Bakit? Ginagawa nila ito, ngunit wala pa silang karapatan. Nang dahil diyan, hindi sila kilala ng Diyos. Nung tiningnan ang kanilang katawan, lumampas ang paningin ng Panginoon sa kanila. Ang nakita niyang espiritu roon, hindi galing sa Kanya. Sapagkat hindi pa sila nakapagsisi. Member lamang sila ng Born Again Movement. John 3:3. Nakakita lang sa kaharian, ngunit hindi pa nakapasok. Madaling makakita sa kaharian at maging born again. Tanggapin mo lang siyang tagapagligtas, walang repentance. Pero hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan nasa pagpasok. At kung ikaw ay gusto nang pumasok, hindi maaaring, hindi mo isurrender ang iyong lumang espiritu sa pagsisisi bago kanya papasukin para mabigyan ng isang bagong espiritu. Hallelujah! Maraming hindi makikilala ang Panginoon sa mga araw na yon. Panginoon, hindi ko ba na-memorize ang buong Biblia? Isa ako sa mga tinaguriang walking Bible. Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Hindi ba ako nagpalabas ng demonyo sa iyong pangalan? Marahil, totoo nga yun. Dahil may nakikita ko yun. Naka-video pa Bulang-bula pa yung bibig. Lumabas ang mga demonyo raw. Hindi ba ako nagpropesya sa iyong pangalan? Hindi lang nagkatotoo yung iba. Hindi ba ako gumawa ng malalaking kababalaghan sa iyong pangalan? Tingnan mo ang mga building na pinagtatayo ko. Ang gaganda.
Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Bakit? Ba't di mo ako kilala? Yung pangalan mo, nakamarka doon sa mga building na pinagtatayo ko. Paano kitang kilala? Hindi mo ako kinikilalang Diyos. Hallelujah! Paano kitang kilala? Nilalagay mo yung pangalan ko rin. Minamarder mo naman ako. Minamarder mo yung John chapter 1 verse 1. Sa pasimula ang salita kasama ng Diyos, at ang Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita na Diyos ay nagkatawang tao. Hindi mo kinikilala yan. Sinabi mo ang tao ay hindi maring maging Diyos. Tama ka nga. Ngunit bakit mo pinigilan ang pangungusap na ang Diyos ay maring maging tao? Ito yung argumento ng mga tao ngayon sa huling araw na sinasabi nilang ang Matthew 16:19, amin yan. Tinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Anong sinabi nila? Ang tao raw ay hindi maring maging Diyos. Tama nga naman. Ang tao hindi maring maging Diyos. Pero ang Diyos, yan ang katotohanan na hindi na ilalahad. Ang Diyos ay maaring maging tao. At si Kristo Jesus ay hindi tao. Sa pasimula. Kaya sinabi nga, in the beginning was the Word. Hindi sa pasimula tao si Kristo di ba? Ano siya sa pasimula? Ang salita. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. There is no conflict, argument, or debate that Jesus is the Word. And the Word was God. Paano ka makalalusot niyan? Paano mo ipalulusot ang kaligtasan niya? Sasabihin mo, lalaki ng mga ginawa kong mga simbahan, ang yayaman na namin. Naku, hindi kilalanin ng Panginoon yan. Yung mga hollow blocks na yan, yung mga touring yan, walang kikilala. Mga material na bagay yan, hindi yan ang iglesia. Ang iglesia, yung taong naniniwala sa sinabi ng ulo. Hallelujah! Yung iglesia, ang taong naniniwala sa sinabi ng ulo. Yung Juan 1:1, Juan 1:14, mula sa Diyos yan. Hindi mo kinilala yan. Paano kang magiging katawan niya ngayon? Kaya't marami kang sasabihin sa araw na yon, Panginoon, ang galing po namin dyan. Hindi kami nagsasalita na hindi pinatotohanan ng inyong mga salita. Pero itong isang bagay na itong pinakamahalaga, hindi na patotohanan. Ang Diyos ay maaaring maging tao. Juan 1:14, ang Diyos, the Word was God, and the Word who is God was made. Ayan, nagkatawang tao. Kaya swerte kayong mga anak ng Diyos sapagkat hindi kalahating katotohanan ang binigay sa inyo, hindi 1/4 na katotohanan, hindi 1/3 na katotohanan, hindi 3/4 na katotohanan, kundi buong katotohanan ipinahayag sa atin. Hindi pa natapos ang Panginoon doon sa sinabi niya na hanggang iglesia lang. Ngayon, nauunawanan niyo kung anong iglesia. Tayo, kayo, ako, na may bagong espiritu, yan ang tunay na iglesia. Inayin nyo, kahit saan tayo nagtitipon. Walang kwenta sa Panginoon ng building. Walang kwenta sa Panginoon ng building. O noong una, nagtitipon tayo sa Villa Building. Pagkatapos, noon naman tayo sa Maya Building. Tapos noon naman tayo sa Green Hills Theater. Ngayon, nandito naman tayo sa PICC. Iglesia pa rin ba tayo? Tayo, ang taong sumusunod na may bagong espiritu, siya ang iglesia.
Siya ang iglesia. Pero natapos ba ang Panginoon doon? Sinabi niya sa iglesia, kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ng pagsusunod, itatayo ko ang aking katawan. Tayo, sumusunod. May bagong espiritu. At kahit na ang Hades ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sa inyong pananampalatayang tinanggap ngayon sa revelation at sa kapahayagan na binigay ng Panginoon sa inyo ngayon, meron pa bang makakakuha niyan sa inyo, mga kapatid? Wala na, sapagkat ang hinahanap ng utak ng tao, ang logic, bakit pinag-uusapan ng mga abogado, sapagkat ang logic, ang hinahanap niyan, ang katotohanan. Kahit paano mong itago ang katotohanan, ang tao hindi marunong maghanap ng katotohanan, pero sa kanyang isip-isip, sa kanyang subconscious, meron pa siyang suspetsa na hindi pa to tama. Hindi lang niya marunong i-explain, pero nafe-feel niya, hindi pa to ang tama. Pero pagka nakita mo ng tama, espiritu mo, utak mo, logic, lahat nagsasabi, nagkakaunawaan lahat. Ito na nga ang hinahanap ko. Ito na nga ang katotohanan, pinakahahanap ko. Wala nang hihigit pa rito. Hallelujah. Wala nang hihigit pa rito. Yun ang hinahanap ng tao. Hindi lang natin marunong i-explain. Hindi lang tayo marunong maghanap ng mga katotohanan, itinatago ng mga pilosopong marunong magtago ng katotohanan. Pero tingnan ninyo, mga kapatid, ang ating espiritu ay walang humpay na naghahanap sa katotohanan. Kaya ang iba pagod na eh. Pagod na sa paghanap ng katotohanan. Pabaling-baling sila sa iba't ibang mga relihiyon, nasakop sa tinatawag na church, na abuso na yung church na yan, naging false church na nga. False na katawan, dahil nakikinig, ayaw namang sundin. Bakit susunod ang tao? Yung pinangangaral sa kanila, mali rin naman. Kaya hanggang doon na lang sila. Pagod na ako, dito na lang ako. Siguro wala nang iba, ito na lang. Pero ngayon, naipahayag na ang katotohanan ng kaharian ng Diyos. Ang kapaguran ninyo, maaalis na yan. Wala nang kapaguran kayo sa tunay na paglilingkod, sa tunay na Diyos. Alam ninyo, hindi na suntok hangin ang inyong ginagawa, kundi ang lahat ng ginagawa ninyo, may kaugnayan na sa Kanya. Hallelujah. Sinabi niya kay Pedro, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kung ang iglesia pa ang tagapagligtas, hindi na sana dudugtungan ang verse 19. Talking about the keys to the kingdom of heaven. Ang sinabi niya roon, pagtatayo ng mga taong susunod sa Kanya na kahit sino pa ang luminlang sa kanila, kahit si Satanas pa ang luminlang sa kanila, lulusot din sila isang araw. Malalaman din nila lahat ng katotohanan. Para sa akin, ang pinakamalaking panlilinlang yung sasabihin mong ako ang katawan ni Kristo, pagkatapos hindi ka naman naniniwalang Diyos. May Diyos bang namamatay? May Diyos bang ipinapako? Para sa akin, insulto yun eh. Kung meron pang mas higit na interpretation sa pagiging antikristo, yan na mga kapatid. Ginagamit mo yung pangalan niya, tapos ini-insulto mo pa siya. Amen? Kahit na yung panlilinlang na yan, sabi ng Panginoon, ay hindi makakahadlang. Tatayo yung tunay. Yung tunay na katawan, yung tunay na iglesia, tatayo at tatayo yan! Sinabi niya kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi, ang mga susi ng kaharian ng langit. Sino man ang iyong talian dito, anuman ang iyong talian dito, matatalian sa langit. At anuman ang iyong kakalagan dito, kakalagan doon. Bakit? Ito yung sikreto ng sinabi ko sa inyo eh. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kaharian ng Diyos sa lupa, pagka nakita natin, karugtong noon ang kaharian ng Diyos sa langit. Pagka nakita ninyo
Hallelujah. Pagka nakita ninyo ang US Embassy, karugtong yan ng kapangyarihan ng gobyerno ng Amerika na nando doon sa West, sa mainland. Kaya dyan dito, banda, dito sa Roas Boulevard, pumunta kayo riyan. Di ba may US Embassy compound dyan? Pagpasok ninyo riyan, mga kapatid, wala na kayo sa Pilipinas. Nasa Amerika na kayo. Kasi yung property yan, pagpasok mo doon, ang nangyayaring mga batas dyan ay batas ng Amerika. Kaya yung diplomat dyan, pagka halimbawa may nangyaring nakasagasa siya ng tao, hinabol siya ng mga pulis, pumasok dyan sa compound na yan, hanggang doon na lang sila. Hindi na mangyayari, may immunity na yon ang Amerika na. Pagka pinasok ng mga tao dito yan, kalaban nila ang bansang Amerika. Nang dahilan dyan, magkakagera. Gigerahin tayo ng Amerika dito. Tingnan nyo? Amerika yan, kahit nasa Pilipinas. Sapagkat yan ang karugtong nung kanilang bansa doon dito. Hallelujah. Yung kaharian ng Diyos dito sa lupa, karugtong ng langit yan. Kaya sinabi niya, sino man ang iyong talian dito sa lupa, nakatali sa langit yan. Sino man ang kalagan mo dito sa lupa, nakalagan sa langit yon. Kaya sinasabi ko na sa inyo, mga kapatid, pagka nakita na inyong katotohanan yan, marami ang nagsasabing, didiretsuin ko na lang ang Panginoon sa langit. Ari naman yon. Pag diretso mo ron, tatanungin ka ng Panginoon, saan ka galing? Taga saan ka? Taga Tondo po ako. Wala ba akong ipinadala doon? Yung pinairan ko na langis, nakita mo naroroon. Bakit ka dumiretso dito? Dumaan ka muna doon. Hindi, Panginoon, ayoko na po. Dumiretso na ako sa iyo. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, hindi, dumaan ka doon. Hindi, Panginoon, dito na ako. Tuloy-tuloy na ako dito. Maaari naman. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, ikaw naman ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko nang dumaan ka doon. Kung doon nga pinadadaan kita, maaari ka pa nga dumaan doon, nakikita mo pa yung pinadala ko doon. Hindi ka nga maaring magpasakop sa pamamaraan ng aking kaharian doon. At hindi mo nga maaring mahalin yung taong pinadala ko, nakikita mo naman siya. Tapos diretso ka dito, sasabihin mong mamahalin mo ko, hindi mo ako nakikita at mas stricto itong pamamaraan ko dito sa langit. Hallelujah. Amen. Tayo, maraming mayaman sa Pilipinas. Bakit di kayo dumiretso sa Amerika? Huwag na kayo dumaan dyan sa embassy. Pagdating nyo doon, sabi mo, pwede naman dumiretso. Mayaman naman ako. May aeroplano pa nga ako dyan sa tarma. Nakistandby yun. Sabihin ng consul sa iyo, wala kaming pakialam kung mayaman ka. May visa ka ba? Saan ang origin mo? Manila. Dumaan ka ba sa embassy namin? Kumuha ka ba ng visa? Wala. Mayaman naman ako. Wala kaming pakialam kung mayaman ka. Deport ka namin ngayon din. Balik doon sa Manila. Hallelujah. Yan. Bansang Amerika lang yan. Bansang Amerika lang yan. Kung wala ka nga, hindi ka nga dumaan sa pamamaraan, pinababalik ka, nakatali ka dito, hindi ka nakatali ka dito dahil wala kang visa, nakatali ka rin doon. Kung nakalagan ka dito dahil may visa ka, kakalagan ka rin doon. Di ba? Yan, bansang Amerika lang yan. Pagpunta mo ron, hindi naman lahat mga anghel ang tao doon. Ganun pa nga ang pamamaraan nila. Lalo na itong kaharian ng Diyos na pagpasok mo ron, kahit nakatiting na espiritong ayaw ng Diyos, hindi maaaring maipakita doon ang mga bagay na yan. Kaya makinig kayo sa General Consul ng Panginoon dito. Ang susi, ang visa, pagsisisi. Gusto ninyong makalagan ko kayo? Papasa kaya kayo sa interview ko? Simple lang naman, di ba?
isuko ang lahat ng inyong lumang espiritu. At sabihin, hindi na po ang kalooban ko ang matutupad ang inyo na. Sapagkat hindi ka makakapasok doon na tinutupad mo pa rin ang kalooban mo, may espiritu ka pa rin tumutupad sa sarili niyang kalooban dahil yung espiritong yon, tinapo na ng Panginoon mula doon, yun si Lucifer. Tapos, papasok ka na naman doon. Meron ka pa rin ganung espiritu. Eh di, ikaw magiging Lucifer isang araw doon. Magkakagera na naman sa langit. Dahil dadami na naman kayo doon. Kaya hindi na mauulit yon. Kaya ang lahat ng papasok doon, malaanghel ang espiritu na sumusunod sa kanilang Ama na nasa langit. Hallelujah! Hallelujah! Ito itong sinabi niya, ang kakalagan sa lupa, sa langit nakakalag na. Ang tatalian sa lupa, tinalian sa langit. Yon ay bibigay lang ng kapangyarihan sa kaharian ng Diyos na makikita ninyong naririto sa lupa at Kanyang ipinahayag sa ating kalagitnaan sa mga sandali ito. Kaya't mahalagang may pinahira ng langis na ipadadala upang ang mga bagay na ito ay siyang may kakalat bilang magandang balita at mauunawaan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya't ang kaharian ng Diyos, ito'y ideyang ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga salita na katotohanan. Dito sa sanlibutan papupuntahin niya upang ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang gloria at ang kanyang mga karapatan laban kay Satanas ay mangyayari na sa present course ng sanlibutan ito. Tulad ng sinabi ko noon, sa langit lang nangyayari ang kanyang kalooban. Ngayon dito, nabuksan na yung mga mata natin. May mga nagsisi na, may mga nagbagong espiritu. Yan ang palatandang ang kanyang kaharian ay naririto na. Thy kingdom come, thy will be done on earth. On earth. Hallelujah. Mahirap sundin dito yan. Hindi tayo dapat maging bulag sa mga bagay na yon. Pagka tayo nabulag sa mga bagay na yon, tatawanan lang tayo ni Satanas. At eto nga, ang isang araw, tatayo ang napakarami. Akala nila, ligtas sila. Lord, Lord! Sabi ni Lord, not all that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Ang sumusunod lang. Paano ka makakasunod ang espiritu mo pag suway pa? Pero umawit naman ako ng maraming awitin. Sinabi ng Panginoon, yan. Umawit naman ako, Lord. Hindi kita kilala. Nagpropesya naman ako, Lord. Hindi kita kilala. Kasi ang tinitingnan niya ang espiritu mo. Kung nagbago na ba? Kung nagsisi na ba? Yan ang pinakamahalaga. At yan ang ating nakita sa mga sandali ito. Yung kaharian ng Diyos, this is an assertion of divine power in action. God is beginning His spiritual rule on earth in the hearts and minds among His people. Nagpapasimula na siya. Kaya na-convert niya una-una yung espiritu natin at ang pag-iisip natin. At diyan siya magpapasimulang maghari sa bawat isa sa atin. Siya darating sa mundong ito na kasama ang kapangyarihan. Pero huwag nating isipin ang kapangyarihan ito ay material na kapangyarihan, political na kapangyarihan, pero ito'y spiritual na kapangyarihan na ating pinag-uusapan sa mga sandaling ito. Remember, the kingdom is not a religio-political theocracy. Spiritual po ang ating kaharian na nagmumula sa Kanya, na ina-assert ang Kanyang kapangyarihan laban kay Satanas na siyang naghahari sa mga tao sa mga sandaling ito. It's not a matter of social or political dominion over the kingdom of this world that is in concern here. God does not intend at this time to redeem and reform the world through social or political activism. He does not intend at this time to do that. Or He does not intend to reform the world through violent action or through a violent revolution. Hindi po ganyan ang Panginoon. Hindi po ganyan ang Kanyang plano. The world throughout this age will remain an enemy of God and His people. Itong sanlibutan ngayon na pinaghaharian ng Satanas, mananatili itong kaaway ng mga anak ng Diyos. Ngunit, sa kalagitnaan ng makasalanang sanlibutan itong gumagawa sa kanilang sariling kalooban dahil ang namanan ng Espiritu galing sa kanilang Ama, hindi lang nila alam.
sa kalagitnaan ng mga taong makasalanan, lilitaw ang kaharian ng Ama sa langit. Mga taong sumusunod sa Kanyang kalooban. Mga taong sumusunod sa Kanyang kalooban na may bagong espiritu. Tayo, nagpasimula na. Nung pinadala ng Diyos ang ministering ito, ito po ang dahilan kung bakit ang inyong pastor ay pinadala at pinahiran niya ng kanyang langis. Hindi upang ako'y maging pogi sa lahat ng tao, hindi upang ako'y yumaman, hindi upang ako'y maging sikat. Hindi po yan ang kanyang purpose. Bakit niya ako pinahiran ng langis? Ako'y pinahiran niya ng langis upang ipadala na ipataas ang pangalang yan, ang kanyang kaharian makilala at makita siya na maging hari ng mga hari ng lahat ng mga anak niya. Magiging hari lamang siya pag kayong naghahari-hari ng Espiritu na galing kay Satanas, isinuko na natin at tunay ng kanyang Espiritu ang papasa atin at siya ang kikilala ng hari dahil susundin natin ang kanyang mga batas na walang iba kundi ang kanyang salita at ang kanyang mga kalooban. Hallelujah! Pagdating na nung physical reign ng ating Ama dito sa langit, yun na ang pagtatapos ng lahat ng bagay. You will see the landscape of this world will then change. Politically and religiously, it will change. Pagdating na nung panahong yon. Pero ngayon, ang paghahari niya, spiritual na paghahari sa ating buhay. The governments will be the same. Ang lahat ng makikita nyo will be the same. Sabi niya, pabayaan muna ninyong iyang lahat ay tumubo. Iyang lahat ay magpatuloy hanggang sa pagdarating na ng ani at ang mga anghel ay bibitiwan at ang lahat ng itinanim ng dyablo ay tatabi at ang mga buti lamang na anak ng kaharian ang siyang titipunin at papapasukin sa kanyang kaharian. The breaking into the world with divine power involves. In the kingdom, eto na nakikita natin, pumasok na siya sa sanlibutan itong makasalanan sa pamamagitan ng kanyang makalangit na kapangyarihan at ang spiritual power na ito nagpasimula na sa atin at sinira na ng ating Panginoon Diyos ang paghahari ni Satanas sa ating mga buhay. Pero ninyo, nung tayo nagsisit, sinurrender natin yung espiritong yun. Hindi galing sa Diyos yun. Yun ang espiritong nagtuturo sa atin ng kasalanan. Surrender natin yun. Hindi na mangyayari ang kalooban ni Satanas sa ating buhay ngayon. Dahil ang kalooban na ng Diyos ang ating hinahanap at yan ang ating sinusunod araw-araw. So, sinira na ng Diyos ang paghahari at dominion ni Satanas sa ating mga buhay. Ayon nga sa Matthew 12:28, itong kanyang sinabi. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Kung ako'y nakapagpalabas ng demonyo sa kamay ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay naparito na nga sa inyo. Yung mga espiritong nakapagsisi, lumabas na yung espiritong masama sa inyo ngayon, iyon ang inyong sariling kalooban. Masamang espiritu yon. Ang kalooban ng Diyos ang susundin natin ngayon. Sino nangako na ang kalooban na ng Diyos ang susundin? Kala ninyo mga kapatid, masaya ako ngayon. Bakit? Kasi noon, pagka sinabi kong noong ako pa lang mag-isa, sinabi kong ang lahat ng sumuko sa Panginoon at sinabing mula ngayon ang inyong kalooban, Panginoon, nang susundin, itaas ang kamay. Ako lang mag-isang nagtataas ng kamay. Ang lungkot-lungkot ko noon. Ako lang isang nakakaalam noon eh. Ako lang isang pinahayagan. Ako ang pinakapanganay sa butil na pananampalatayang ipinanganak. Ako lang mag-isa. Woo! Pero ngayon, kahit saan ako pumunta sa buong Pilipinas, pag sinabi kong meron na bang mga anak dito na sumuko sa kanilang espiritu, itinapon yung makalumang espiritu ng kasalanan at nagsisi at nagsabing, mula ngayon, Panginoon, ang inyo na pong kalooban ng aking susundin, hindi ng sakin. Napakarami ng mga kamay na tulad ninyo, kaya't ako po ay masaya! Sapagkat nangyayari na ang kalooban ng Diyos dito sa mundong ito. Kaya't kung lumalaganap ang kaharian at ang magandang balita ay natatanggap ng mga anak ng Diyos at napakarami ng mga nagsisisi,
isang taong magsisisi, sira na ang kaharian ni Satanas sa buhay niya. At nagpasimula na ang kaharian ni Jesus Christ na makapangyarihan sa kanyang buhay. Hallelujah! Ngayon lumalaganap hanggang ang lahat ng syudad sa Pilipinas ay malaganapan ng spiritual, makalangit na kapangyarihan yan ng pagsisisi at ang lahat ay mabigyan na ng isang bagong espiritu. Then truly, the Philippines can be great again! Hallelujah! Kaya dito, hindi na tayo nakikipag-away sa iba. Noon, ang hilig-hilig ko talaga sa debate. Naku, wala akong pinalalampas. Wala akong pinalalampas. Gustong-gusto naman ni Satanas yun. Sabi niya, okay, mag-away kayo. Sige, hanggang gusto ninyo. Huwag lang kayong susunod. Huwag lang kayong magsisisi. Pag-awayan ninyong lahat yung mga salita ko riyan. At magpataasan kayo ng ihi kung sinong mga magagaling sa inyo. Actually, yung debate, pataasan ng ihi yan. Kaya gusto mong talunin yung kadebate mo para ikaw ang matanghal na pinakamagaling na lalaki sa buong sanlibutan. Ngayon, mga kapatid, ang pinakamagaling na tao, yung nakapagsisi. At ang pinakahari at pinakamagaling ay si Jesus Christ. Hallelujah! Purihin ang kanyang pangalan, itaas ang kanyang pangalan, at ang kanyang kaharian naway lumaganap sa buong sanlibutan. Hallelujah! Talagang buti ng ating Panginoon. Di ba, mga kapatid? Sinabi niya rito sa John 18:36, Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence." Nakita niyo doon? My kingdom is not of this world. Hindi siya kamukha ng mga kaharian sa sanlibutan. Hindi niya sinabing, my kingdom is not of this earth. My kingdom is not of this world. The earth is the creation of God. The world is the creation of Satan. Hindi siya katulad ng mga kaharian dyan. Mga religion, politika, lahat, kaharian ng tao yan. Kanilang kalooban ang sinusunod. Pero ang kaharian ng Diyos, ang kalooban niya ang nasusunod. Hindi nagpasimula dito yan. It's not of this world. Amen? It's not of this world. It's from heaven. Niyang pinababa niya dito sa earth na ito, Thy kingdom come, Thy will be done on earth, dito. Hindi original dito yan. Doon nagpasimula yan. Pinababa rito. At yan ang dapat pasukin ng tao para maligtas. Kasi ang galing doon sa langit, ang may karapatan lamang bumalik sa langit. Relihiyon, dito ginawa yan sa kasalimutan ito. Kaya't mananatili dito yan. Hindi niya, pag-rapture. May dadalhin ba kayong karatula? Dadala ba kayo ng karatula? Panginoon, rapture! Anong karatulan dala mo? Baptist na ko. Dala-dala mo pa yung karatula mo. Yung religious affiliation mo, dala-dala mo pa. Nakakabit ka sa kamay ng Panginoon, nakasipit ba yung karatula mo dyan? Pagtingin, ano yan? Mormor. No? Wala yan. Kaya kaharian ng Diyos ang dapat pasukin. Yan naman ang tinuro talaga ng banal na kasulatan. Amen? Shall not enter into the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos yun, at ang paghahari ng Diyos mapasok mo lang pagka ikaw ay nangakong susundin mo na ang kalooban ng hari na nasa sa kanyang kaharian at siya ay nag-iisang hari lamang doon.
Hallelujah. The coming of the kingdom is the beginning of the destruction of Satan's rule in our lives. John 12:31, tingnan ninyo kung ano ang sinasabi. Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Magpapasimula ng matupad sa ating buhay ang mga salitang yan. Ngayon, ang kahatulan ng sanlibutan ito. Ngayon, ang prinsipe ng sanlibutan ito, itatapon na. 32, and if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Woo! Hallelujah! Lahat ay magsabing, praise the Lord! Naku, mga kapatid, si Satanas itatapon na. Hindi na siya makapaghahari sa ating mga buhay sa sanlibutan ito. Pumunta ang Panginoon dito. Sabi niya sa John 16:11, He came of judgment because the prince of this world is judged. Pumunta siya rito sa kahatulan sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito, si Satanas, hahatulan na. Sa ating mga buhay, nahatulan na siya. Natalo na siya! Dumating na ang verdict. Natalo na siya. May mga tao na ngayon willingly to surrender everything in their lives for the will of God. It only takes one man to do that before Satan is cast out of this world. Kaya't ang Diyos ay nagpasimula sa buhay ng kanyang pinahiran. Pagkatapos pinarami ang mga anak niyang ipinapanganak tulad ninyo at ako na ang kanyang spokesman ginagamit upang ang kanyang kalooban ay may pahayag sa mas marami pang tulad ninyo na mga anak ng Diyos. Na pagka kayo ay nakapag-decide ngayon na makisama sa akin, kayo na rin ay naipanganak na rin sa kanyang espiritu. Nakapasok na rin kayo sa kanyang kaharian. Hindi lamang kayo, kundi mas marami pa makikinig sa aking boses sa huling araw na ito. Ang lahat ng mga anak ng Diyos na ibig ng umalis sa paghahari ni Satanas, welcome kayo sa kaharian ng buhay na Diyos. Hallelujah. Pasensya na kayo, hindi ko mapigilan ang sarili ko kung minsan. Sapagkat I'm sick and tired of seeing Satan's will is done in the lives of the children of God. Sawang-sawa na ako sa pakikinig at paningin na si Satanas palagi ang kanyang kalooban ang nangyayari. Tingnan ninyo dito sa buong sanlibutan ito. Pagka nagbukas ka ng TV, pagka na tumingin ka sa mga billboard, mga dyaryo, hindi mabili ang sine kung walang malaswa. Kung walang putukan, kung walang patayan, kung walang malaswang nakaganong babae. Hindi mabili. Puro kalooban na lang ni Satanas ang nangyayari sa sanlibutan ito. At ito ang hinahanap ng espiritu ng tao. Unang-una, hindi yung laman nilang naghahanap. Kasi yung lamang yun, walang kapangyarihan kung walang espiritu nasa loob, di ba? Yung espiritong yun, ang pagkain niya, ganun. Laman, bisyo, At palagi na lang ang paghahari ni Satanas ang nakikita natin. Sawang-sawa na tayo. Hinahanap natin ay ang makatuwiran, makalangit na paghahari ni Jesus Christ sa mundong ito. At ito na nga ang kanyang paraan ngayon. Ang paraan niya talagang paalisin muna yung espiritu dyan. Pagka ang tao nagbago ng kanyang espiritu, lahat sa kanyang kapalibutan ay magbabago na. At makikita mo na ang kalwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah! At ang iyong hahanapin na
yung mga magagandang bagay na nagmumula sa Kanya, ang katwiran niya. Hindi sinasabing pagka ikaw ay nasa karenderos, magiging bakla ka na. Para ka ng binabae. Lalo kang magiging matapang sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Hallelujah! Lalo tayong maging matapang sa pangangaral ng magandang balita sa buong sanlibutan. Lalong mawawala ang gyera. Di kung lahat ng tao nagsising tulad natin, wala nang gyera, di ba? Makikipaghamok pa ba tayo? Papatay pa ba tayo? Bakit may mga patayang ganyan? Because of different kinds of sins that is produced by that one spirit, which is the spirit of Satan in man. That is what we have inherited from our first parents, Adam and Eve, when they were deceived by Satan, and Satan's spirit is now become their spirit. And then they produced, and they multiplied. Laman, dumarami. Kahit gaano pa karami, ang espiritu iisa lang, espiritong makasalanan. Salamat sa Diyos. At ngayon nagpasimula na ang makalangit na paghari ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Kaya, kayo mga tagapanood, pasensya na kayo kuminsan. Sapagkat talagang nafe-feel ko yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi sawang-sawa na akong nakakakita nitong mga mapagpakunwaring mga anak ni Satanas na niloko ni Satanas at talagang binalot na ng kanyang espiritu. Awang-awa ako sa kanila, samantalang sawang-sawa naman ako sa ginagawa ng masamang espiritu sa sanlibutan ito. Alam niyo mga kapatid, itong lupang ito na ginawa, itong planet Earth, ginawa ng Diyos to para sa atin eh. Hindi ito ginawa para kay Satanas. Bakit siya naghahari dito ngayon? Dahil dito siya itinapon at nilinlang niya ang ating unang magulang na sana dapat siyang magmana sa sanlibutan ito. O ngayon, gumising na yung mga anak ni Adan at ni Eva at ngayon pumasok sa tinatawag na new creation. Ang kinina nating muli. Ang ninakaw ni Satanas sa ating mga buhay. Ang kinin nating muli. Kunin nating muli. Habulin natin si Satanas. Kunin nating muli ang mga ninakaw niyang mga bagay sa atin na magpapalang mula sa Diyos. This is also the beginning of humanity's deliverance from the demonic powers and from sin. Ito na ang pasimula na kayo ay makakawala na sa paghahari ng mga masasamang espiritu at ng kasalanan. At ngayon, bibigyan na kayo ng kapangyarihang makagawa ng mga milagro sa inyong mga buhay sapagkat ang inyong Ama ay puno ng kababalaghan. And this is now the beginning of the preaching of the good news of the kingdom, preaching of the good news of the kingdom, which is accompanied by conviction with regards to sin, to righteousness, and judgment. Ayon sa sinabi niya sa Matthew chapter 11, verse 5. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached unto them. Ito na, pasimula ng mga bagay na yan. Makikita na natin sa ating kapanahunan. Ito na yung kabanalan ng kaligtasan noong mga nakapagsisi at naniwala sa magandang balita. Ayon sa sinabi niya rito sa Juan 3:3, 3:5 at Juan 17:17. Anong sinabi niya sa John 17:17? Binabanal kayo ng dahil sa kanyang mga salita. At ang kanyang salita ang siyang katotohanan. Sanctify them through thy truth, and thy word is truth. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya't nung si Pedro ay nangaral sa panahon ng mga apostoles sa Acts chapter 2:38 at nakonviktahan yung mga tao nung sinabi, anong gagawin namin para maligtas? Sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Yung mga kasalanan yon, gawa ng isang espiritu yon. Kaya't nagkakasala ka ng dahil sa espiritong yon.
Ngayon, pagka pinagsisihan mo yon, ang nagsisisi lang naman ang pinatatawad. Bakit hindi ako napatawad? Hindi ka nagsisi. Mangagsisi kayo ng inyong kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo. Tanggapin ang kanyang paghahari sa inyong mga buhay. Patatawarin ang inyong mga kasalanan at ibibigay sa inyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Anong kaloob ng banal na Espiritu? Ang bagong Espiritu na susunod sa lahat ng kanyang mga kalooban. Hallelujah. Ano ngayon ang mangyayari sa atin ng mga anak ng Diyos habang tayo naririto, nakapasok sa kanyang kaharian? Magkakaroon kayo ng karanasan na ang kaharian pala ng Diyos ay buhay ng katwiran, kapayapaan, at kagalakan sa banal na Espiritu. Romans 14:17. Anong sinasabi ng Romans 14:17? Kung babasahin natin, ganito ang sinasabi. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Sino lang hindi masaya rito? Ang demonyo. Kaya pagka merong pumasok dito, kahit sino pa man siya, hindi ka pwedeng magkunwari. Maring matagal ka na rito o ano ang paglilingkod mo. Pagka hindi ka masaya rito, may demonyo ka. Meron kang kasalanan na hindi pa isinuko. Pagka ang tao dito hindi masaya, hindi nagsisiyan. Kasi pagka nagsisi ka, may katwiran, may kagalakan, at may kapayapaan. Hallelujah! Magiging payapa ka na. Hindi ka na maghahanap pa ng mga kalayawan sa sanlibutan. At magkakaroon ka ng kagalakan. Righteousness, peace, and joy. Pagka ikaw walang saya rito at naglilingkod ka, mayroon ka pang hindi isinuko. Sapagkat hindi yung katawan mo, unang-una hindi masaya, yung espiritu mo. Pagka hindi masaya ang espiritu mo, lahat dito masaya dahil kaharian na ng Diyos ito, hindi ka karapat dapat dito, hindi ka taga rito. Sabi ng Panginoon, checkered ang damit mo. Di pa paglabas ng ama, tinignan ang lahat ng imbitado sa kasal, puro puti ang kanilang damit. Kaya siguro yung mga damit ko ngayon, puro puti na. May nagtanong sa akin, bakit daw barong na naman lahat ang sinusuot ko ngayon? Alalahanin niyo, centennial ito. Masaya ba kayo? Nako, pagka kayo ay nakapasok na rin at nabuksan na kayo sa mga katotohanan ito, wala nang magiging masaya pang tao sa sanlibutan, kundi kayo na, sapagkat nakita na ninyo ang hinahanap ninyo. Biro ninyo, kayong may mga visa na. Isang araw, darating na ang panahon. Pag tinapos ng Panginoon, hihilayin na ang kaharian niya dito sa lupa, ibabalik kung saan ito galing. Ang lahat na nakapasok diyan, ang siyang aangat. Punta doon. Hallelujah. Amen. Ang kaharian ng Diyos, merong aspetong present and future. Ngayon, nagpasimula na rito. Pero in future, talagang kakilakilabot ang mangyayari. Sapagkat totoong-totoo, tayo maghahari sa buong sanlibutan. Hindi lang sa spiritual na ganito, kundi sa lahat ng bagay. Paghaharian natin ang buong sanlibutan. Praise the Lord. Ay ba sa inyo magiging presidente ng Pilipinas? Kung kayo presidente ng Pilipinas at PCM kayo noon, ano lang yung pangangaral ninyo? Ganun lang. Magsisi kayo. Ganun lang. Pagka lahat ng tao masunurin at nagsisi, may gulo pa ba? O ang nightmare ng mga politiko, ano? Nightmare nila, may magre-rebelde dyan, may kidnapping, may patayan doon, unabated crime, gagawa ng super body to oppose crime, yung mga super body ginamit, may espiritu rin yun na galing sa ama nila, yung krimen na pinipigilan, espiritu rin ng ama nila, pare-pareho sila. Wala rin, di ba?
Hindi mo masasabing masusugpo mo yun dahil sa mga bagay na yun kung wala ang kapangyarihan ng buhay na Diyos. Pero tingnan ninyo, in the millennium, when Christ will reign, siya na ang maghahari at tayo ang kanyang citizen, sakop, at tayo nang nauna, tayo ang kanyang pinagkakatiwalaan ngayon, na pagkakatiwalaan naman tayo, buong sanlibutan nga, ipinadadala na ng Diyos sa atin, na pagkakatiwalaan tayo, sa mga sandaling yun, pagkakatiwalaan din tayo. Ano ang kanyang paghahari? Mawawala ang gera. Yung mga sandatang yan, yung mga baril, tutunawin muli yan at gagawing mga araro. Ang lahat ng tao, hindi na mag-aaway. Mag-aararo na lahat. Sa loob ng ilang taon lang, itong kawalan, mawawala na yung kawalan na yan. Poverty will be a thing of the past. Wala ng taxes. No taxation. Ang lahat, hindi magugutom. Dahil ang kanilang puwersa hindi nagagamitin sa mga sandata, wala ng budget ang national defense dahil wala nang ide-defensa. Si Satanas ay itatali at itatapon sa tinatawag na bottomless pit for 1,000 years. At wala nang manlilinlang sa buong sanlibutan. Hallelujah! Hallelujah! Healthcare, nako, walang isamang mga anak ng Diyos, panahon yun na may sakit. Biro ninyo, ang bata noon, pagka ikaw ay 500 years old, bata ka pa. Ang binata noon, 300 years old, binata pa yun. 100 years old ka, baby ka pa. Ganun ka pa sa equivalent ngayon. Naka-short pants ka pa. 50 years old ka, naku, equivalent ka pa ng 5 years old ngayon. Oh, pagka 100 years old ka, baka ang equivalent ngayon, 13 years old ka pa lang. Sinabi ng madal na kasulatan. Oh, yung mga alaga ninyo sa bahay, may leon, may tupa, nagsasama. Hindi nagkakainan. Mawawala yung mga tinik. Healthcare, lahat tayo ay alagang-alaga ng Panginoon at walang may sakit sa kanyang mga inaalagaan. Ngayon, naaawa ako habang ako ay bumibisita sa lahat ng syudad sa Pilipinas at ako'y nagkukrusade, mga kapatid, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay aking napupuntahan at tinitingnan ko habang idinadalangin ko sa kanila, 100% mga malnourished. 100% nakakaawa. Habang ako'y dumadalay, naiiyak ako sa nakikita ko. Alam ko, sapagkat nandoon ako araw-araw sa mga concert crusade. Hinihipo ko talaga ang ulo, ang katawan, dinadalangin ko. Nakikita ko kung ang tao may pagkain o wala. Puno pa ng sakit. Malnourished. Mga damit nakakaawa. Sinasabi ko nga, Panginoon, itong lahat ay magbabago pagdating na inyong kaharian dito sa lupa. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng aatasan ng Panginoon na mangangalaga sa kanyang bayan, sila ay hindi uupo sa mga air-conditioned offices lamang. Sila ay lalakad at titignan ang kabutihan ng bawat citizen na kanilang dinadala. Pangangalagaan ang lahat mula sa kanilang pagkain sa lahat-lahat ng bagay. Walang isa mang anak ng Diyos na magkakagutom. Walang mapapabayaan. Ang lahat ay aalagaan sa kanyang kaharian. Hallelujah. Etong reality ngayon, nasa sanlibutan tayo, at ito ang ating nakikitang realidad. Hindi pa na-realize completely ang paghahari ng Diyos. Nagpasimula pa lamang ito sa ating espiritu. Ang work, ang trabaho, impluwensya ni Satanas sa sanlibutan ito, iyan ay magpapatuloy pa hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito na tatapusin na ng ating Panginoon. Ngunit ang Panginoon naririto na
ang kanyang kaharian at nagpasimula na sa ating mga espiritu na binago niya. Ang sunod na babaguhin niya, huwag kayong mag-alala, yung panlabas na ninyo. Uunahin muna niya yung espiritu ninyo dahil yun ang pinakamahirap. Hallelujah! Sa lahat sa inyong talagang tunay na nakapagsisi, mapapansin ninyo yung mga sakit ninyo, isa-isa mawawala na yan. Yan ang babaguhin na naman. Woo! Magtataka kayo yung kawalan ninyo. Noon napakahirap ng buhay ninyo. Ngayon, dahan-dahan habang tayo narito, ang Panginoon, bubuksan niya sa inyo ang kanyang magandang kayamanan, ang langit at ang pagpapala ang kanyang ibibigay sa inyo. Yung espiritong masamang yon na pinalayas na sa inyo dahil sa inyong pagsisisi, yun ang may akda ng lahat ng inyong mga sumpa. Na kahit anong gawin nyo para umangat kayo, nakasumpa kayo, nakatali kayo. Kumbaga ba sa tao talagang hawak-hawak niya yung leg nyo? O sige. Nagpumiglas ka. Hawak ko rin yung leg mo. Parang yung unggoy namin nun. Yung unggoy namin yun may isip eh. Kasi nakatali siya sa isang kawayan. Mababa lang sa lupa. Maabot niya yung lupa pagka bumababa siya. Pag binigyan namin ng pagkain yun, ihuhulog niya yung mga pagkain para yung mga manok lalapit lahat doon sa ilalim. May mga manok, may mga bibi. Pagka marami na mga kapatid, magpapatihulog siya. Tapos, maghihiyawan na lang. Akala mo kung ano nangyari doon. Wak! Wak! Sabi doon mga manok. Pagkatapos, pagkatiningnan mo, hawak-hawak na yung liig ng dalawang manok. Siya nakaupo. Yung dalawang manok, pumiglas ng pumiglas. Siya naman, hawak-hawak niya yung dalawang leg ng manok, parang wala lang sa kanya, nakatingin pa sa iyo. Ngayon, parang napipicture out ko yung taong nasa sumpa, ganun. Eto si Satanas. Hinahawakan yung liig nyo. Sige, magsumikap kayo. Sige. Magsumikap kayong gumawa para kayo umangat at pagpalain. Wala pa rin dahil hawak niyang liig nyo. Ngayon, yung unggoy na yon, binaril na natin. Hallelujah! Hallelujah! At ang bagong espiritu binigay ng Panginoon, ngayon mapapansin mo ang pagpapala gagaan sa buhay mo dahil ang espiritong nasa iyo ay espiritu na ng pagpapala. Hindi na espiritu ng sumpa, kundi yan na espiritu na ng pagpapala. Marirealize lahat yan isang araw. Makikita natin mga kapatid. Ang future manifestation ng kaharian ng Diyos, ng kanyang kalwalhatian, pagbabalik ng ating Panginoon isang araw, makikita ninyo the real fulfillment of all of this. And the ultimate fulfillment of the kingdom comes when Jesus Christ comes and finally triumphs over evil and opposition and hands over the kingdom to our God, the Father. At nagpapasalamat tayo sapagkat tayong mga mananampalataya ngayon nagpasimula ng kaharian sa ating mga espiritu. Naririto tayo sa kanyang kaharian sa lupa. Meron tayong malaking gawain. Habang tayo ay naghihintay sa pagtapos ng lahat ng kapanahunan sa pagbabalik niya. Mga anak tayo ng Diyos, responsibilidad nating mga mananampalatayang mga butil na walang humpay na ang kaharian ng Diyos ay ating hanapin sa lahat ng kanyang manifestation na hindi pa natin nakita. Sa ating nagpasimula ito, tapos makikita natin sa ating komunidad, sa lahat ng mga taong lalapit ng dahil sa atin, kailangan maipasa rin natin sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya't gagamitin tayo itong 4 na hakbangin para maging matured members. Infancy, adolescence, childhood, adolescence, and maturity.
Sa spiritual, new converts in Christ, members, disciples, and workers in the Spirit. Kailangan humakbang tayo riyan. Sapagkat hindi pagkakatiwala ng Diyos ang gawain niya sa atin kung tayo ay mga bata. Ipagkakatiwala lamang niya ang mga gawain niya sa kanyang kaharian sa mga taong lumago na, sa mga matured, sa mga responsable. Doon lamang niya ipagkakatiwala. Kaya tayo ay maging responsable. Hallelujah! Tingnan ninyo mga kapatid, ang natural ng mga anak ng Diyos na ngayon ay nasa kanyang kaharian. Ano tayo sa sanlibutan ito? Tayo ay mga anak ng Diyos na hindi tatanggap ng second best. Kailangan ang tanggapin natin ang the best. Sinabi ng Matthew 11:12, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent taketh it by force. Ito yung mga pag-uugali natin. Forceful tayo ng mga tao. Hindi tayo papasok sa langit na pabakla-bakla. Ang mga taong narito committed. Commitment, ang kanilang commitment naman ay 100%. Kaya pagka nagsisi tayo, ikinumit natin ang lahat. Ano man ang mangyari. Kaya mga apostoles, committed ba sila? Kaya nag-commit na sila sa kaharian ng Diyos. Sabi niya, makakasama ko kayo sa aking kaharian. When they have committed to that dedication in the Lord, kahit anong ginawa sa kanila, tinanggap nila. Because of that commitment. Kaya forceful tayo, yan ang ugali natin. We are committed to breaking away from the sinful practices of the human race, and we turn to Christ. We turn to His Word and to His righteous ways, no matter what the cost may be. Kahit ano po ang babayaran natin, yung katuwiran ng Diyos, ang kanyang salita at ang kanyang bagong espiritu, yan ay mananahan sa atin at atin pong pangangalagaan ang espiritong yan, anuman ang mangyari. At ang kapangyarihan niya ay magpapatuloy sa atin. Ang resulta niyan, mararanasan natin sa sanlibutan ito, ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit, at ang lahat ng pagpapala na daladala nito, mangyayari sa ating buhay. Tayo ay makikipaghamok sa ating pananampalatayang natanggap ngayon. We will fight a good fight of faith against Satan, accompanied by a strong will to resist him, to resist sin, and to resist the offer of a corrupt society. Tayo ang magiging asin saan man tayo pumunta. Huwag ninyong i-compromise ang kaharian ng ating Panginoon Diyos sa inyong buhay. Magpatuloy kayo sapagkat kayo gagamiting liwanag at gagamiting asin ng sanlibutan ito na kahit saan kayo pumunta, ang mga tao ay titingnan nila ang kaliwanagan ng Panginoon sa inyo. Magliliwanag na kayo ngayon dahil sa bagong espiritong yan. Kapag kayo tininan ng Diyos, hindi na kayo isa sa 5 birhen na mangmang na meron ngang mga ilawan, ngunit wala namang bagong espiritu, wala namang langis. Kaya't hindi nagliliwanag. Ngayon tayo nagliliwanag sapagkat may bagong espiritu at ang resulta ng bagong espiritu, pagsusunod, at ang resulta ng pagsusunod, magagandang mga gawa. Good works ang resulta ng bagong espiritong nasa sa atin. And when they see the good works that we have, they will glorify our Father which is in heaven. Kaya ang karya ng Diyos ay hindi para doon sa mga hindi madalanginin. Ang karya ng Diyos ay hindi para doon sa mga nagko-compromise sa sanlibutan. Ang karya ng Diyos ay hindi para doon sa hindi marunong magbasa at tumanggap ng salita ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay para doon sa mga nauuhaw at nagugutom sa mga bagay ng espiritual ng Diyos. Ito ay para sa mga taong tulad ni Joseph
Tulad ng mga taong si Elijah. Tulad ng mga anak ng Diyos na si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego. Tulad kay Mordecai. Tulad kay Pedro at kay Juan. Tulad kay Esteban. Tulad kay Pablo. Tulad kay Esther. Tulad kay Ana. Tulad kay Lydia. Tulad sa mga anak ng Diyos na nakasulat dyan. Ang record ay napakaganda. Silang lahat ay membro sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. At tayo ngayon, anong masasabi ng Panginoon sa atin? Sa ating mga pagsusunod sa Kanya at tinanggap natin ang bagong Espiritong yan, hindi lang nyo alam, gumagawa na ang Diyos ng Kanyang sariling komunidad at ito'y komunidad ng mga anak ng Diyos sa kaharian niya dito sa lupa. Sila ay special sa Kanya, sila ay mahalaga sa Kanya, sila ay mga alahas na mahahalaga sa harap ng Diyos. At pagka tinitingnan niya ang buong Maynila, kayo lang ang kanya nakikita. Pagka tinignan niya ang mga tao dito, hindi niya kikita ang kanilang kayamanan, hindi niya kikita ang kanilang mga pera. Ang tao hindi makapagyabang sa pera niya. Sa Diyos, magyabang ka sa iyong pera. Uy, pastor, pwede ako magyabang. Bakit? Bilyon ang pera ko. Sa Diyos ka magyayabang ng bilyon mo. Sasabihin pa ng Diyos sa iyo, iyabang mo naman. Akong gumawa niyang lahat. Pati ikaw, akong gumawa sa iyo. Sino ka ba? Sabi ng Panginoon, di ba? Talino? Hindi ka makapagyabang. Ang talino ko, lahat ng ito, dahilan ng success ko, dahilan ako'y matalino. Sabi ng Diyos, kung matalino ka, sige, gumawa ka ng isang planeta at ibitin mo na walang pinagbibitinan. Amen. Kung matalino ka, gumawa ka ng isang bundok at ilagay mo ang lahat ng ginto roon na huhukay-hukayin ng mga tao. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang sa Panginoon. Wala tayong dapat na ipagyabang. Yung mayayaman, wala yan. Pag tinignan ng Diyos ang tao, wala siyang dapat ipagyabang. Pagka tumingin naman ng Diyos, hindi niya nakikita yung kayamanan, hindi niya nakikita yung stature mo sa buhay. Para sa Kanya, ang nakikita niya, Espiritu, nasa loob mo. Ano ang Espiritu mo? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang lahat ng sasamba sa Kanya, sampay siya sa Espiritu sa katotohanan. Kaya pagka tumitingin siya sa ating lahat, ang nakikita niya, Espiritu. Anong klaseng Espiritu nasa iyo? Sumurrender ka na ba ng iyong makalumang Espiritong kasalanan o hindi pa? Yan ang issue sa langit. Kaya pagka tumingin siya sa Maynila, ilan ang tao rito? 11,000,000. Sa 11,000,000, ilan ang nagsisi? Sabihin mong 5,000. E di yung 10,995,000, puro patay yun. 5,000 ang buhay. Yun lang ang buhay sa Kanya. Dahil yung mga espiritong yun lang ang buhay sa Kanya. Yung mga masunuring espiritu, yun lang ang buhay sa Kanyang harapan. Ang lahat yun, patay na. Sapagkat ang tao, buhay naman ako, pastor, tingnan mo physical ko. Sa harap ng Diyos, iba kasi yung paningin ng Diyos eh. Iba yung paningin ng Diyos kaysa tao. Sa Diyos, ang isang taon ay 1,000 taon sa iyo, isang araw lang sa Kanya. Eh kung mabubuhay ka lang na 100 taon, meron ka bang isang araw sa Kanya? Kwentahin mo nga, sa 1,000 taon sa atin, isang araw sa Kanya, ang 100 taon mo, ilang minuto yan? Sabihin mo 5 minuto. Eh di paglabas mo, patay ka na. Kung nabuhay ka lang ng 5 minuto sa harap ng Diyos, paglabas mo sa sinapupunan ng iyong ama at sa ina, paglabas mo sa sinapupunan ng iyong ina, eh di patay ka na. Di ba? Patay ka na. Eh di lahat ng tao dito nakita niya lumabas, patay na yan. Eh lalo na kung hindi ka mabubuhay ng 100 taon. Karamihan, mabubuhay lang ng 50 anyos, 60 anyos, 70 anyos. Ang iba, hindi na kayo dapat mabuhay ng 80 anyos. Kawawa na kayo. Sabi nga ng isang tao, ayoko na mabuhay ng 80 anyos, pastor. Bakit? Kasi nakikita ko yung kapitbahay namin 80 anyos.
Ngayong 80 anos siya, pinalalabas siya. Inuupo. Tapos, yung ulo inaangat. Lo, eto yung anak mo. Kung ako nga, ayoko na mabuhay pagka ganun na. Sabihin mo lang, 50 anyos. Wala yun sa Panginoon, di ba? Pero tingnan ninyo, pag kayong espiritu natin, binago at kilala ng Panginoon yon, kayo lang ang buhay. Pagka naabutan pa kayo ng katapusan ng kapanahunan at buhay pa kayo, huwag kayong mag-alala sapagkat hindi na dadaan ng kamatayan ang katawang yan. Masisira na ang kamatayan at ang kanyang kapangyarihan. Hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa atin. Hallelujah. Kaya't ako'y nagpapasalamat na naunawaan natin ang mga bagay na ito. At talagang ang katotohanan, nasa kalagitnaan tayo ng katotohanan yan at ng kalooban ng Diyos na yan. Kaya dito, ang taong nakapasok ay wala ng ibang pinag-uusapan kundi ang pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban sapagkat yan na ang ating napasukan at nasa katapusan na tayo ng ating paghahanap sa katotohanan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon Diyos na humantong na tayo sa katapusan ng ating paghanap at ng ating pag-aaral. Ngayon, ang ating gagawin, magpagamit tayo sa Panginoon Diyos. Lumaganap ang kanyang kaharian hanggang ang sa lahat ng tao ay maging anak ng Diyos na tulad natin na ang Espiritu ay nagbago. Kung mapasaan man ang kaharian ito, mapalaganap man ang kaharian ito, ang lumalaganap ay ang katuwiran at kapayapaan at kagalakang nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At ang nasisira ay ang kaharian ni Satanas. Hallelujah. So sa inyong mga anak ng Diyos na hindi pa nakapasok ngayon sa paglilingkod sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, you are welcome. Come and join us in the service of the King. Hallelujah. Para sa inyo, asarap ninyo yung TV sets. Hawakan ninyo yung TV sets. Ako'y dadalangin sa inyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, anak ng Diyos, eto ng panahon mo upang ikaw'y makapasok. Aalisin na ng Diyos ang false church mentality. Yung church mentality na ating nakagisnan at ang kingdom mentality ang naririto na sa sanlibutan ngayon. Kaharian ng Diyos. Siya ang makikita. Ang kanyang pangalan ang maitataas. Ang kanyang kaharian ang dapat pasukan ng tao sa kaligtasan. Ang kanyang salita ang magiging batas natin. At ang ating susi sa pagpasok ay walang iba kundi ang pagsisisi. Pagsuko ng ating lumang espiritong ating minana sa ating unang magulang. At sabihin natin, mula ngayon, hindi na po ang kalooban ng espiritong ito ang matutupad sa aking buhay. Ang inyo ng kalooban ang tutuparin ko sa aking buhay. You're free. You're welcome to the kingdom of God on earth, where Jesus is the King. Hallelujah. And He is the Lord of Lords. Pagpalain ka ng Panginoon sa pinakadakilang kaloob niya sa iyong espiritu na walang iba kundi ang kaligtasan. Sinabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And we thank God for that power that God has given to us to become His children in the last days. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation.
as I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.